Kakain na tayo. Masayang bumaba si Isabel at agad na naamoy ang paborito niyang ulam na menudo. Agad siyang bumaba at nakita ang kanyang ama at ina na masayang nagkukwentuhan habang hinahanda ang pagkain. Umupo si Isabel at agad na natakam dahil sa kakaibang amoy ng kanyang paboritong ulam. Wow! Nakangiti at gulat na sabi ni Isabel. Grabe naman yung amoy ng menudo na yan. Kahit sa taas amoy na amoy ko eh. Siyempre, talagang sinarapan ko ang luto nito para naman ganahan tayong kumain ngayon. Dahil alam kong pagod kayong dalawa sa trabaho. Ngumiti si Iya. Kung ganito ba naman ang ulam natin gabi-gabi, gusto ko na lang mapagod araw-araw. Natatawang sabi ni Christopher. Nagtawanan silang lahat at maya-maya lang, sabay-sabay silang kumain. Napag-usapan nila ang mga gastusin sa bahay, mga kailangang bilhin at iba pang mga dapat nilang gawin sa mga susunod na araw. Huminga ng malalim si Isabel at agad na tinulungan ng kanyang ina na magligpit habang ang kanyang ama naman ay nagwawalis. Ma, sa susunod na Sabado alis tayo ah. Ngumiti si Isabel. Saan naman tayo pupunta? Matamis ang ngiti ni Isabel at tumigil sa pagliligpit at tinignan ng kanyang ama at ina na nakatingin sa kanya. Nakuha ko na po kasi yung sahod ko. Gusto ko pong umalis tayo para makapag-bonding. Tinutupad ko lang naman po yung pangako ko na pupunta tayo sa dagat kagaya ng gusto nyo. Isabel! Gulat na tawag ng kanyang ina at napatakip sa bibig nito. Totoo ba? Natawa si Isabel. Hindi po ba gusto niyo magbakasyon? Kaya tutuparin natin ang bagay na yon. Bibili po tayo ng mga gusto mo. Kayong dalawa ni Papa. Natawa na naman si Isabel nang mahigpit siyang yakapin ng kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nakangiting pinagmamasdan sila. Ito ang kauna-unahang bonding nila kapag nagkataon na matuloy yon. Ngumiti lang si Isabel at nangilid na rin ang luha dahil nakita at narinig niyang umiiyak ang ina. Mama naman eh. Natatawang sabi ni Isabel. O bakit? Natutuwa lang ako anak. Hindi ka ba masyashort sa pera mo anak at mukhang magastos ang gusto mo? Umiling si Isabel at niyakap ang kanyang mga magulang. Para po sa inyo ang ginagawa ko, kaya okay lang po. Kaya naman sa gabi na yon, ay masayang nanonood sila Isabel ng palabas at napuno ng tawanan ng kanilang bahay. Simple man ang pamumuhay nila, ngunit hindi naman nagkulang sa pagmamahal ang kanyang pamilya at naging mas magaan ang buhay ni Isabel dahil sa kanyang mga magulang. Matutulog na po ako. Ngumiti si Isabel. Maaga pa po ang shift ko bukas. Ngumiti lang ang kanyang ina. Dito lang muna kami at tatapusin muna namin yung palabas dahil napakaganda. Natawa si Isabel at niyakap ang mga magulang. Good night po. Tinignan niya pang muli ang mga magulang bago siya umakyat sa itaas at pumunta sa kanyang kwarto. Agad siyang humiga sa kama at pinikit ang mga mata dahil sa pagod at busog na nararamdaman. Ilang oras na sigurong nakatulog si Isabel nang maalimpungatan siya sa sunod-sunod na paputok galing sa labas. Ang aga-aga? Reklamo ni Isabel at tinakpan ng kanyang tenga gamit ang mga unan. Ngunit dinilat ni Isabel ang kanyang mga mata dahil naalala niya na sila lang ang may bahay sa gitna ng mga puno. Napabangon ang dalaga at nanlaki ang mga mata niya nang hindi paputok ang kanyang narinig kundi putok na mga baril. Dali-dali namang naglakad si Isabel at napatakip sa tenga dahil sa tunog. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang mga magulang. Napasinghap siya. Mama! Papa! Napasigaw si Isabel. Napatingin si Iya sa itaas at nakita ang kanyang anak. Isabel! Hindi alam ni Isabel ang gagawin dahil napakaraming tao sa kanilang bahay. At ang iba ay naka-face mask na kulay puti. Napakurap si Isabel at nanghihina ang tuhod dahil sa labis na takot at kaba. Isabel,
Dumaan ka sa likod ng bahay at nandun ang kotse. May sasama sa'yo papunta doon. Nagmamadali na sabi ni Iya habang pinupuntahan ng anak. Bakit po kayo may hawak na baril? Natatarantang tanong ng dalaga. Hindi na yun mahalaga, Isabel. Niyakap ni Iya ang anak at napapikit dahil sa labis na takot para sa kanyang anak. Mag-iingat ka. Ano nangyayari? Hindi ko po kayo iiwan dito. Mangiyak-ngiyak na saad ni Isabel. Umiling si Iya at seryosong tinignan ng anak. Kailangan mo sumunod sa akin. Mabilis na hinila ni Iya ang anak para magtago. Kailangan mong umalis dito para sa kaligtasan mo. Kailangan mong sumama sa lalaki na naghihintay sa likod ng bahay at suot ang puting maskara. Sa loob ng kotse na yun, may bag na puno ng pera at cards para sa'yo. Maging mga damit mo, nandun din. Mama! Umiiyak na sabi ni Isabel. Ngumiti si Iya. Mahal ka namin ng papa mo. Mahal na mahal. At babalikan ka namin. Kaya kailangan buhay ka. Mabilis na tumakbo si Isabel habang nasa harap niya ang kanyang ina. Agad siyang pumunta sa likod ng bahay nila at agad na nakita ang kotse. Isabel ang pangalan mo? Tanong ni Eric. Nilingon yun ni Isabel at agad na paatras. Sino ka? Huminga ng malalim si Eric at agad na natigilan nang makita kung gaano kaamo at kaganda ang mukha ni Isabel. Kung gaano ito kaputi at kakinis. Mabilis na binigay ni Eric ang sombrero at ang jacket sa dalaga. Kaibigan ako ng mga magulang mo at nandito ako para kunin ka. Seryosong sabi ni Eric. At paano kita mapagkakatiwalaan? Ask your mom. Sasakay ka ba? O hahayaan na lang kitang mamatay dito at sabihin sa mami mo na patay ka na? Saad ni Eric at umirap. Oo na, sasakay na ako. Mabilis na sabi ni Isabel at agad na sumakay ng kotse. At napansin na mas lalong lumalakas ang tunog sa loob kaya nangilid ang luha niya at mabilis na pumikit. Magkikita pa po tayo. Can you please stop crying? Napasinghap si Isabel dahil sa iritadong boses ni Eric na kanina pa siya pinagmamasdan at kanina pa nakakunot ang noo sa inis. Hinampas naman ni Dalia ang kaibigan at binigyan pa ng tisyo si Isabel na kanina pa umiiyak. Bakit ba yan umiiyak? Tanong ni Eric. Gusto ko makita ang mga magulang ko, Eric. Ba't pa kasi ayaw niyo ako palabasin? Delikado nga. Iritadong sagot ng binata. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mama mo? Delikado ang buhay na meron ka. Dahil lang, wala ka na sa bahay niyo. Hindi nagawa makapagsalita ni Isabel. Dahil kahit anong intindi niya sa mga nangyayari, ay hindi niya talaga lubos na maunawaan. Kahit anong paliwanag pa ang sabihin nila sa kanya, wala siyang magets. Huminga ng malalim si Isabel at naninibago pa rin siya sa bahay ni Eric na napakalaki pero sila lang limang nandito. Mas mabuti siguro na makinig ka na lang kay Eric dahil hindi kasi natin masasabi ang oras ngayon eh. Maaring okay pero hindi natin namamalayan na delikado na pala. Mahinahon na paliwanag ni Aya. It takes time, Isabel. Trust me. Magiging ligtas ka dito sa mansyon at isa pa nandito naman kami. I have rules here in my house. Seryosong sabi ni Eric. Don't go to my office. Yun lang? Tanong ni Isabel. Yes, unless dagdagan ko nang hindi mo na magawa mga bagay na gusto mong gawin. Sarkastikong sabi ni Eric sa kanya. Isa pa, kung gusto mong umalis, bukas palagi ang pinto at di ka namin pipigilan. Pero ang tanging masasabi lang namin sa mga magulang mo, wala ka na. Ngumiti pa si Eric. Sama ng ugali mo. Inis na sabi ni Isabel. Magmula na pinanganak ako, masama na talaga ugali ko. Tumayo si Eric at tinignan ng dalaga. Ligtas sa mga magulang mo. At sinabi nila na dito ka manatili hanggat hindi pa maayos ang lahat. Kaya wag matigas yung ulo mo. Mga kabataan ngayon. Excuse me? Hindi na ako bata. Sadyang mas matanda ka lang.
Inis na sabi ni Isabel. Nagtawanan ang mga kasama nila, ngunit umismid lang si Eric at agad na umalis kaya napabuntong hininga si Isabel. Napatingin siya sa mga kaibigan ng binata at 2 babae ang nandito at 3 lalaki. Malaki ang bahay para sa kanila, ngunit nasaan ang mga magulang ni Eric? Huminga ng malalim si Isabel at hindi na lang kumibo, ngunit naalala niya ang mga lalaking sumugod sa bahay nila. Kung ganon, kilala niyo yung mga lalaki na sumugod sa bahay namin? Tanong ni Isabel. Mga kalaban sila, Isabel. Sabi naman ni Prince, ang pinakabata sa 5. Sila ang mga kalaban na dapat mong iwasan at sila rin ang taong hahunting sa'yo kapag nagkataon na lumabas ka sa pintong yan. Bakit kailangan nilang sugurin yung bahay namin? At paano nyo nalaman ang bahay namin? Nag-iisa lang kami doon. Tuluyan ang kumunot ang noo ni Isabel. Tumikhim si Roger, dahilan para mapatingin sa kanya ang dalaga. May purpose kung ba't mag-isa lang ang bahay niyo sa lugar na yon, Isabel. Hindi mo pa kailangan malaman sa ngayon dahil pakiramdam ko hindi kakayanin ang pagiging inosente mo. Pagiging inosente ko? Tanong ni Isabel. Hinawakan ni Aya ang kanyang kamay, kaya napatingin doon si Isabel. May mga bagay ka lang na dapat mong malaman at may mga bagay naman na hindi pa kami handang ipagtapat sa'yo. Ang mahalaga naman dito, mapagkakatiwalaan kami. Lalo na tagtitiwala din sa amin ang mga magulang mo. Kailangan lang namin sumunod, Isabel, kaya sana maintindihan mo. Nakangiting sabi ni Aya. Napalunok naman ang dalaga at agad tumango. Salamat. Ngumiti naman si Precious. Wala yon, tsaka isa pa. Huwag mong pansinin masyado si Eric, ganun lang talaga siya makisalamuha sa tao, pero mabait yun. Parang hindi naman. Bulong ni Isabel kaya natawa si Aya at Precious. Kapag may gusto kayong kainin, pwede ako magluto bilang pasasalamat na rin sa inyo. Sa araw na yun, ay nanatili si Isabel sa malaking bahay ni Eric. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umupo at matulala habang iniisip kung nasaan ang kanyang mga magulang at kung ano nga bang ginagawa ng mga ito. Iniisip mo sila? Tanong ni Eric. Hindi mo ba naisip? Bakit nag-iisa lang ang bahay na yun sa lugar kung saan ka nakatira? Hindi. Wala akong idea. Dahil sabi ni Mama ay magiging ligtas kami doon at sa bahay lang din ako mananatili. Tumango si Eric. Masyado kang inosente sa mga bagay-bagay. At mahirap na dahil baka hindi mo maintindihan. Nang iinsultong tumawa ang lalaki. Sinasabi mo bang bobo ako? Tanong ni Isabel. Dahil grabe ang init ng ulo niya para sa binata at sa matabil nitong dila. Nagulat naman si Eric at hindi niya mapigilang humanga at napailing na lang dahil sa pagkamangha. Ni isang tao walang sumagot sa kanya. Si Isabel lang ang tanging babaeng nakakapagpatanggal ng angas niya. Si Isabel lang. Kinabukasan ay agad na nagising ng maaga si Isabel para magluto ng pagkain. Agad-agad siyang kumilos at nagisip ng putahe at sumagi sa isip niya ang menudo. Kaya naman huminga siyang malalim at agad na naghanda ng pagkain. Napangiti si Isabel dahil na-miss niya ang pagluluto at na-miss niya ang kusina nila. Isabel? Gulat na sabi ni Precious. Hoy, ba't ka nagluluto dyan? Kami na dyan. Natataranta ang mukha ni Precious at mabilis na inagaw ang sandok. Ha? Ako na? Marunong naman ako magluto kaya ako nang naka-assign sa kusina magmula ngayon. Pero kasi hindi mo naman kami kailangan ipagluto eh. Kami nang bahala sa'yo. Ngumiti si Precious. Tsaka malalagot kami kung sakali man na magluluto ka at pagsisilbihan kami. Ngumuso si Isabel at agad na nagluto kaya naman nataranta na tinawag siya ni Precious. Buong umaga, hindi nagpaawat si Isabel at siya ang naghanda ng mga plato at baso at nakakapagtaka na bakit sila natatakot na siya ang kumikilos. Normal lang naman ang ginagawa niya at nagpapasalamat lang naman siya. Kain na! Masayang sabi ni Isabel. Hala! Kinakabahang sabi ni Prince. Ang aga mo naman atang nagising. Nasanay kasi ako na maagang nagigising kaya naman nagluto na ako.
Ngumiti si Isabel. Tiningnan niya si Eric na nakakunot ang noo at nakatitig sa pagkain na nasa lamesa. Kumain ka na. Bakit ka nagluto? Sinong nagsabi sa'yo? Tanong ni Eric. Ha? Nagluto ako si maaga ako nagising. Bawal ba gamitin ang kusina? Dumaan agad ang kaba sa puso ni Isabel. Si Precious na naka-assign sa kusina at hindi ikaw. All you have to do is rest. Malamig na sabi ni Eric. Never mind, let's eat. Napakurap si Isabel at agad siyang hinila ni Aya at mabilis na umupo at tiningnan si Eric na walang emosyon ng muka. Ngumuso si Isabel at agad na kumain at hindi na lang pinansin ang tensyon sa hapagkainan. Nang matapos silang kumain, nauna na si Prince sa lababo para hugasan ang kanilang mga plato. Kaya naman walang nagawa si Isabel kundi pumunta sa living room. Magbihis ka at may pupuntahan tayo. Malamig na sabi ni Eric. Galit ka ba? Kasi nagluto ako ng menudo? Hindi na napigilan pa ni Isabel. Maaga kasi ako nagising at naisip ko magluto lang bilang pasasalamat. Hindi ko maintindihan kung ba't ka galit eh. Nagluto lang naman ako. Hindi mo trabaho ang magluto sa bahay ko. Bisita kita, hindi ka tulong. Malamig na sabi ni Eric dahil hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nagagalit. Ngunit nang maisip na anak ito ng 2 taong importante sa kanya, naisip ni Eric na mas makabubuti na manatili si Isabel at walang gawin sa bahay niya. Just let them do the things here in my house. Wala kang ibang gagawin kundi sumama sa akin at alalahanin ang kaligtasan mo. Okay, pero galit ka. Tanong ni Isabel at sinili pa ang mukha ni Eric. No. Tiningnan ni Eric si Isabel na hindi na sana dahil nangaakit na naman ang mapungay nitong mga mata. Get dressed. Mabilis na nagbihis si Isabel ng floral maxi dress na hanggang tuhod niya lang ang haba at naglagay siya ng malaking ribbon sa kanyang buhok. Napangisi si Isabel dahil nagmukha siyang diwata sa suot at itsura niya. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at mabilis na bumaba para sundan si Eric. Totoo ba to? May diwata tayo sa bahay? Namamangha na saad ni Aya. Ang ganda oh! Sabi naman ni Roger at sumipol pa talaga kaya natawa si Isabel. Napatingin si Isabel kay Eric at nakitang nakatitig ito sa kanya. Kaya ngumiti si Isabel at agad na lumapit kay Eric na napalunok at agad na umayos ng tayo. Tara na? Nakangiting tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Eric at agad na naglakad palabas na siya namang agad na sinundan ni Isabel at mabilis na pumasok sa kotse. Hindi niya alam saan siya dadalhin ni Eric, ngunit nang makita ang isang mataas na building ay naisip niyang kumpanya ito ni Eric. Bumaba agad si Isabel at mabilis na sumunod sa masungit na si Eric. Anong gagawin ko dito? Tanong ni Isabel. Hala yung bag ko! Natatarantang sabi niya bago sumakay ng elevator. Saan mo naiwan? Tanong agad ni Eric. Sa may kotse mo. Teka, kukunin ko lang ha. Mabilis na sabi ni Isabel. Isabel! Inis na tawag ng binata. Kahit kailan talaga ang mga babae. Inis na bulong pa ni Eric. Nagmamadali na naglakad si Isabel papunta sa parking lot at napangiti nang makita ang kotse ni Eric. Agad niya yung binuksan at mabilis na kinuha ang bag, ngunit pagsarado niya ng kotse ay nanlaki ang mga mata niya nang may dumaan na isang motor, dahilan para tumumba si Isabel sa gilid ng kotse. Isabel! Sigaw ni Eric at nanlaki ang mga mata nang makitang nasa sahig si Isabel at nakatulala. Ang mga gamit ng dalaga ay nakakalat sa sahig. Isabel! Mabilis na hinawakan ni Eric ang magkabilang braso nito. Eric? Napalunok si Isabel at halos hindi niya magalaw ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagkabigla. Breathe, Isabel. Inhale, exhale. Mabilis na sabi ni Eric. Inhale, exhale. Ginawa yun ni Isabel at napakurap-kurap siya
at tumulo ang luha sa mga mata niya. Dahilan para umawang ang labi ni Eric. Mabilis na kinuha ni Eric ang mga gamit ng dalaga na hindi na naman gumalaw. "Isabel, are you all right?" Tanong niya. Sino yun? Nakita ko ngumiti siya sa akin bago matumba. Tingin ko nakita ko na siya eh. Saad ng babae. Sino? Seryosong tanong ni Eric. Si Isabel na kaya ang lunas sa paghahanap nila ng isang nawawalang kalaban? Isabel, sabihin mo sa akin. Saan mo nakita ang lalaki na kaharap mo kanina? Umiling ang dalaga. Hindi ko matandaan. Hindi ko maalala. Napamura naman si Eric. Mabilis niyang inalalayan si Isabel at agad na binuksan ang pinto. Umuwi na tayo. Ani Eric habang nagtatagis ang bagang. Paano mo nakilala mga magulang ko kung ganon? Tinignan ni Isabel ang abala na si Eric sa kanyang opisina sa kanyang kumpanya. Nanatili si Isabel sa kumpanya nito at dito rin sila madalas mag-usap. Dahil sa mga nakalipas na araw ay mas lalo lang paninindigan ni Isabel ang pagiging matigas ang ulo. Hindi niya man masabi na close na silang dalawa, ngunit kabisado na ni Isabel ang mood ni Eric kaya alam niya kung kailan ito galit o hindi. We're friends. Sabihin na natin na para ko na rin pangalawang magulang ang mga magulang mo. Sabi nito. Nagkakilala kami sa isang event at naging magkaibigan kami dahil nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Pagsisinungaling nito. Ngumuso si Isabel at sumandal sa sofa. At naalala ang kanyang mga magulang na asintado ang bawat pagputok ng baril. You mean, nagkasundo kayo sa mga baril? Natigilan si Eric at napatingin kay Isabel. You saw it? Tumango si Isabel. Nakita ko si Mama kung paano siya humawak ng baril. At ikaw, nakita ko rin kayo na mag-training. Kaya pakiramdam ko nagkasundo kayo dahil doon. Hindi sumagot si Eric dahil tama ang sinabi ni Isabel. At natatakot siya na malaman ng dalaga ang tunay na pagkatao ng kanyang mga magulang. Na ang mga magulang nito ang itinuturing nilang boss sa isang black market. Tinignan ni Isabel si Eric at napalunok naman ang binata sa uri ng tingin ni Isabel sa kanya. Hindi siya sanay ngunit alam ni Eric na mas malakas pa rin ang karisma niya. Nagluto nga pala ako ng paborito mong pagkain. Inilabas ni Isabel ang paper bag. Hindi na ako magtatanong patungkol kila Mama dahil alam ko naman naligtas sila dahil nangako ka sa akin. Isa pa, masayang tumira sa bahay niya dahil masaya ang mga tao. Ibig bang sabihin pinagkakatiwalaan mo ako kahit di mo ako kilala? Paano kung isang araw bigla na lang kitang pagtangkaan? Tanong ni Eric. Natawa naman si Isabel at agad na tumayo para ihanda ang pagkain ng binata. Nakasanayan niyang pagsilbihan si Eric dahil masaya si Isabel na gawin yon at masaya siya dahil nagugustuhan ni Eric ang ginagawa niya. Kung matagal mo na akong hindi gusto, edi sana una pa lang wala na ako sa pamamahay mo. Pero mas pinili mong protektahan ako, di ba? Nakangiting sabi ni Isabel. Minsan lang ako magtiwala sa isang tao, Eric. At kapag nasira ang tiwalang yon, asahan mong hindi ka na mag-exist sa mundo ko. Bigla ay nakaramdam ng takot si Eric at biglaan ang paglunok niya habang nakatingin kay Isabel. Isabel, bakit? Hindi ko sisirain ang tiwala mo. Bigla ay parang nagkusa ang bibig ni Eric, kaya maski siya ay nagulat sa sinabi niya. Nagulat man, tumango na lamang si Isabel. Sa araw na yon, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap at paminsan-minsan naman ay ang naiiwan siyang mag-isa kaya naman lumalabas siya ng opisina para kumilala ng ibang tao. Good morning, ma'am. Ako po si Ann. Ngumiti si Ann. Girlfriend po kayo ni Sir Eric? Hindi. Natawa si Isabel sa sinabi nito. Kaibigan niya ako. Talaga po? Akala ko po kasi girlfriend niya kayo eh. Pero bagay po kayo
Natawa si Ann at ngumiti. Imposible po kasi na hindi kayo magustuhan ni Sir Eric para po kayong diwata. Ngumuso si Isabel. Ikaw talaga, bolera ka. Hala, totoo nga po. Natatawang saad ni Ann. Oo na lang. Sa araw rin na yun, lumabas si Isabel dahil may nakita siyang malaking coffee shop sa tapat. Agad siyang pumasok doon at napangiti dahil sa ganda at amoy na amoy niya rin ang mabangong kape. Umupo si Isabel pagkatapos niyang mag-order at pinagmasdan ng design ng coffee shop. Isabel, right? Biglang sabi ng isang estranghero. Nag-angat ng tingin ng dalaga. Bakit po? Pwede ba kitang makausap? Opo. Ngumiti si Isabel at agad na umupo ang matandang lalaki. Bakit niyo po pala ako kilala? Nakita ko kasi na magkasama kayo ni Eric. At talaga bang kilala mo ang lalaking yun? Sabi ng estranghero. Nangunot ang noon ni Isabel dahil masama ang kutob niya sa lalaking nasa harapan niya at hindi niya gusto ang aura nito. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili kahit pa gusto na niyang umalis dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. Delikadong tao si Eric at hindi siya normal na tao. Kaya niyang pumatay ng ilang inosenteng tao kapag gusto niya at kapag may ginawang masama sa kanya. Nakakasiguro ako, iha, na kapag hindi kanya kailangan, hindi ko po alam ang sinasabi niya. Aalis na po ako. Agad niyang pagputol sa sasabihin nito at naramdaman niya ang pagkataranta sa kanyang sistema. Hindi mo siya kilala, iha, at isa lang ang masasabi ko. Ngumisi ang matanda at malamig ang tingin sa kanya. Habang maaga pa, lumayo ka na. Kung ayaw mo magising na isang araw na malamig na bangkay ka na. Sa takot na naramdaman ni Isabel, ay mabilis siyang tumakbo at agad na pumunta sa kumpanya ni Eric. Tinignan niya ang coffee shop sa tapat at nakita niya ang matandang lalaki na lumabas habang hawak ang kapeng in-order niya. Napasinghap si Isabel at napaatras siya, dahilan para tumama siya sa matigas na bagay. Isabel! Singhal ni Eric. Bitiwan mo ko! Malakas na saad ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Eric sa biglaang pagsigaw ni Isabel. Hinawakan siya ng dalaga at mabilis na napatingin sa kanya. Eric! Suminghap ang dalaga at nangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Anong? Napasinghap si Eric nang mahigpit siyang niyakap ni Isabel. Natigilan ang binata at halos hindi makagalaw dahil sa yakap na ginawa ng dalaga. Pakiramdam ni Eric ay para siyang isang bato na kailanman hindi makakagalaw. Eric, natatakot ako. Nanginginig ang boses ni Isabel. Natatakot ako, please. Isabel. Hindi alam ni Eric kung ano ang sasabihin. Ngunit agad niyang niyakap si Isabel na mas lalong umiyak. I'm here. Napatingin siya sa coffee shop na nasa tapat at lalo lang nagtagis ang bagang niya dahil mukhang alam niya na ang nangyari. Nandito ako, Isabel. Nandito ako. Ilang araw nang hindi lumalabas si Isabel dahil sa takot na nararamdaman niya sa tuwing lumalabas siya. Hindi niya alam kung tama pa ba ang pagtatagong ginagawa niya o kung may tao pa bang pwedeng pagkatiwalaan niya. Ang tanging makakatulong lang sa kanya ay ang mga magulang niyang hindi niya alam kung nasan. Isabel, kakain na. Sabi ni Aya na nasa labas ng pinto. Hindi ka pa kumakain simula kagabi. Nag-aalala na kami sa'yo. Napatingin si Isabel sa pinto at isa pa ang mga kaibigan ni Eric. Dapat niya bang pagkatiwalaan ng mga yon? Hindi niya tuloy alam kung anong gagawin niya o dapat na ba siyang umalis. Huminga siya ng malalim at agad tumayo at mabilis na pumunta sa pinto para buksan yon. Nagulat siya nang makita ang 5 kaibigan ni Eric na nasa labas. Hi! Ngumiti si Precious. Sabay na tayong kumain. Nagluto kami ng menudo. Nag-aalala na kami, kaya naman pumunta na kaming lahat dito. Isa pa, baka magalit na si Eric dahil nagkukulong ka sa kwarto.
sabi ni Roger. Napanguso si Isabel at mabilis na naiyak. Kaya naman nataranta silang lahat at hindi makapaniwala na umiiyak si Isabel sa harap nila. Kaagad na lumapit si Aya at niyakap ito. Dahil tinuring na rin nilang kapatid si Isabel. Kahit pa alam ni Aya na may gusto si Eric sa diwatang nasa pamamahay nila. Isabel, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Aya. Oo nga, ano bang problema? Tanong naman ni Prince. Umiling lang si Isabel at mabilis na humiwalay kay Aya at ngumiti. Agad niyang tinignan ng mga tao na nasa harapan niya at huminga ng malalim. Naguguluhan lang ako. May mga bagay kasi ako na gustong malaman pero baka hindi niyo rin naman sabihin sa akin at ayaw ko naman mag-cross ng line. Pero sana malaman ko rin kung sino ba talaga kayo at anong purpose niyo sa buhay ko kasi konti na lang mababaliw na yata ako eh. Isabel, we're really sorry if may mga bagay na hindi mo pa pwedeng malaman at mga bagay na dapat hindi mo na kailangan pang isipin. Sana maintindihan mo na ang tanging purpose lang namin sa buhay mo ay alagaan at protektahan ka. Pamilya na rin ang turing namin sa'yo. Kaya kapag nakita ka naming nasasaktan o naguguluhan, nag-aalala din kami. Mahinahong paliwanag ni Aya. Pero gusto ko lang malaman kasi pakiramdam ko talaga may tinatago kayo sa akin, pati yung mga magulang ko. Sabi ni Isabel. Ngumiti naman si Aya. In the right time, Isabel. Sa araw na yun ay sabay-sabay silang kumain at masayang nagkwentuhan ng mga bagay na gusto nilang gawin. Napag-usapan din nila na magkakaroon sila ng bonding sa dagat na kung saan magkakamping sila kaya naman excited lahat maging si Isabel na naghahanda na ng pagkain nila. Nasaan nga pala si Eric? Tanong niya. May inaasikaso lang siya sa labas. Sabi ni Prince habang abala na kumakain ng gelatin. Lagi ba talaga siyang wala? Tanong niya. Hindi naman. Ngayon lang si Eric nagstay dito. Pero madalas talaga siya na hindi umuuwi dahil sa mga importanteng lakad. Madalas naman nasa opisina lang siya doon sa dulo ng hallway. Saad ni Prince at nagkibit balikat. Tumango si Isabel at tinignan ng opisina na nasa dulo ng second floor. Huminga ng malalim si Isabel at habang abala ang lahat sa paglalaro, ay naisip niyang pumunta sa second floor at palihim na maglakad papunta doon. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi at mabilis na pumasok. Wow! Bulong niya. Itim at pula ang kulay ng opisina ni Eric at napakaraming papel ang nasa lamesa nito na para bang may binabasa. Ngumuso si Isabel at mabilis na binasa ang mga papel na parang biodata ang nakalagay doon. At natigilan nang makita ang listahan ng wanted list ng mga hindi kilalang sindikato at ang mahiwagang notebook na listahan ng mga pera. Ano to? Bulong ni Isabel. Pumunta siya sa shelves na puno ng libro, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang nahahati ang shelves na yon sa dalawa. Dahilan, para makita niya ang munting basement na nasa pinakaloob. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang makita ang cabinet na may kanya-kanyang pangalan at armas na nasa loob. Ang pinakamalaking cabinet ay kay Eric na puno ng granada at ilang mga baril, ganoon din sa 5 kaibigan ni Eric, ngunit ang kay Aya ay maraming palaso at pana. Kaya naman napalunok si Isabel. Sindikato? Hindi ba delikado yon? Napalunok si Isabel at dinampot ang mga papel na nahulog at aksidente na nakita ang larawan ng kanyang mga magulang na nasa wanted list at si Eric na nasa dyaryo dahil sa maraming kaso na pagpatay. Naalala ni Isabel ang sinabi ng matanda sa kanya. Kaya naman, napaupo siya at nabasag ang vase na nasa lamesa. Isabel! Sigaw sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Isabel ngunit hindi siya makagalaw at nakaramdam ng takot sa hindi malamang dahilan. Ang labi niya ay nanginginig at napasigaw si Isabel nang tumunog ang pinto ng opisina ni Eric. At doon,
Nakita niya ang nanlalaki mga mata ni Eric na mabilis lumapit sa kanya. Are you okay? May narinig ako sa labas kaya mabilis. So, matagal mo nang kilala ang mga magulang ko? At may criminal issues kayo na mga magulang ko? Kaya ba ayaw mo ako papuntahin dito sa opisina mo? Dahil ayaw mo malaman ko ang totoo? Isabel, mahigpit kong ipinagbawal. Liar! Lahat kayo parte ng sindikato? At lahat kayo, ginagawa ang lahat ng to dahil utos ng mga magulang ko. Lahat kayo, naglihim sa akin. Isabel, si Aya ang nagsalita. Ayaw lang namin na matakot ka. Hindi na pinatapos pa ni Isabel ang pagsasalita nang mabilis siyang tumakbo at iniwang nakatulala si Eric. Isabel, kumain ka na. Mabilis na umiwas ng tingin si Isabel at agad na naglakad papunta sa labas. Iniiwasan niya si Eric dahil sa paglilihim nito sa kanya, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang dahilan at bakit kailangan maglihim. Huminga ng malalim si Isabel habang nakatingin sa swimming pool at pinaglalaroan ng tubig habang iniisip na malaki rin ang paglilihim sa kanya ng mga magulang niya. Isabel, huwag kang lumapit sa akin. Malamig niyang saad. Isabel, ilang araw ka na hindi kumakain at madalas hindi ka lumalabas. Ano bang problema mo? Nagtitimpi sa galit na tanong ni Eric. Hindi sumagot si Isabel dahil pakiramdam niya, kapag nagsalita siya isasabog siya na parang bulkan sa galit. Hanggat maaari gusto niyang kumalma. Ngunit sa mga nabasa at nakita niya nung gabing yun, hindi niya kayang maging kalmado. Fine, pupuntahan natin ang mga magulang mo. Malamig na sabi ni Eric. Ano? Gusto mo sila makita, hindi ba? Pupunta tayo. Sila ang makakasagot sa mga tanong mo. Basta kausapin mo lang ako. Umiwas ng tingin si Eric at bumuntong hininga. Hihintayin kita sa labas. Napakurap si Isabel at agad na sumunod kay Eric. Pagpasok pa lang niya, ay natahimik na ang mga kaibigan ni Eric kaya hindi niya yun pinansin. At mabilis na umakyat sa itaas para magbihis at kunin ang isang bag. Nang matapos, ay mabilis na lumabas si Isabel at agad na bumaba at tumakbo palabas. Tara na, sabi niya sa binata. Okay. Tumango si Eric at binuksan ang kotse. Tahimik ang biyahe nilang dalawa at ang pananabik ni Isabel ay hindi niya mapigilan dahil sa wakas, makikita niya na rin ang mga magulang. Nakarating sila sa isang resort, kaya namangha si Isabel at iniisip niya kaagad na nasa loob ang mga magulang niya na naghihintay sa kanya. Nasa loob sila at inaasahan nilang pupunta ka dito. Pwede mong itanong sa kanila ang mga gusto mo. Kalmadong sabi ni Eric at bumaba ng kotse. Natigilan naman si Isabel at nakaramdam ng guilty sa mga aksyon na ginagawa niya. Ngunit, nang maisip na maraming inilihim sa kanya si Eric, ay bumalik ulit ang pagtatampo niya at hindi na lang pinansin pa. Bumaba siya at agad na pumasok sa loob at nangilid agad ang luha sa mga mata nang makita ang kanyang ina. Mama! Papa! Isabel! Ngumiti si Iya at natawanan din ang siya ni Isabel nang mahigpit na yakap. Kumusta ka na? Marami bang nangyari? Mama! Umiiyak na tawag ni Isabel at mabilis din niyakap ang ama na natawa na rin at niyakap siya. Ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo nagtatago? Nagkatinginan si Eric at Iya, kaya nagkibit balikat ang binata at agad na pumunta sa kusina para sa pagkain. Agad na umupo si Isabel at hindi man lang binibitawan ang kamay ng kanyang mga magulang. Anak, mahirap kasi ipaliwanag ang lahat pero gagawin namin ang aming makakaya para mas maintindihan mo. Kami ni Eric at ang papa mo ay magkaibigan na simula nung magtagpo kami sa isang fraternity. Grupo ng mga tao na ang layunin ay pumatay para sa sarili nilang interes
at para na rin mabuhay. Nakitaan namin si Eric ng potensyal, kaya naman nagtiyaga kami na turuan siya at gabayan sa kung anong pamamalakad sa fraternity hanggang sa gumawa na kami ng sarili naming organisasyon na tinatawag namin Black Market. Isang delikado at tagong organisasyon na ang layunin ay pangalagaan ng naaapi. Huminto si Iya dahil hindi niya alam kung paano paiikliin ang kwento niya. Ngunit mabilis pa rin siyang nagpatuloy. Yung mga lalaking pumasok sa bahay natin, ang mga kalaban namin sa black market, na siya ring hinaharangan namin dahil sa pagbebenta ng mga kababaihan. Kung mapapansin mo, dalawa ang babaeng kasama ni Eric. Sila Aya at Precious. Dahil dalawa silang biktima noon na ngayon ay inaalagaan ko. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Bakit kailangan pa mangyari lahat ng to? Bakit bawal po tayo malagay sa tahimik? Tumigil si Iya at bumaling sa anak. Malaki kasi ang posibilidad na dumami ang mga kalaban sa organisasyon kapag huminto kami. Alam namin na magtatanong ka sa mga bagay na ito. Ngunit hanggang doon lang kaya kong sabihin. Ayoko ma-stress ka at mag-isip. Kaya niyo po ba ako iniwan kay Eric? Bakit hindi po ako pwedeng sumama sa inyo? Bumuntong hininga si Christopher at tinignan ng anak. Ligtas ka sa poder ni Eric. Mapagkakatiwalaan namin ang batang si Eric na yan. Kaya naman nagdesisyon na kami na siyang magiging bantay mo. Alam ko sa mga oras na to ay nararamdaman mong malapit ang panganib sa'yo at dahil yun sa amin anak. Kaya nagdesisyon din kami na magtago at gumawa ng plano para sa ikabubuti ng lahat. Pinisil nito ang kamay ni Isabel. Huwag ka sana maniwala sa mga taong lumalapit sa'yo. At ang pwede mo lang pagkatiwalaan ay kami at sila Eric. Nakatulala lang si Isabel sa swimming pool na nasa labas. Naiintindihan niya na kung bakit. Ngunit alam niyang may kulang pa. Huminga ng malalim si Isabel at nagulat nang makita si Eric na nasa likod niya. Are you okay? Tanong ng binata. Sorry. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita sa mga nakalipas na araw. Alam kong ginagawa mo ang lahat para maging ligtas ako kaya salamat. Nagigilty ako na sinisigawan kita at iniiwasan dahil naniniwala ako na... Ngumiti si Eric at lumapit kay Isabel na tumingala lang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Masaya ako na kahit papano. May alam ka na sa mga bagay-bagay. Dahil kung tutuusin, ayaw ko maglihim sa'yo. Natigilan si Isabel at napatingin kay Eric na napalunok. Hindi ka galit? Umiling si Eric at huminga ng malalim. Mas nag-aalala pa ako sa iisipin mo kesa sa nararamdaman ko, Isabel. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel dahil ramdam niya ang sinseridad sa boses at mga mata ni Eric. Bagay na ngayon niya lang nakita at naramdaman. Cheers! Masayang itinaas ni Isabel ang baso ng wine at natawa. Nasa harap sila ng bonfire, sa harap ng payapang dagat. Naisip nilang mag-outing kasama ang buong kaibigan at iniwan lang ang mga magulang ni Isabel dahil may importante pa raw silang ginagawa. Katabi ni Isabel si Eric na naka-muscle tee, nakitang-kita ang mga braso nito at nakasuot ng isang sombrero na mas dumagdag pa sa kagwapuhan nito. Napakasaya talaga ng araw na to. I mean, ngayon na lang ulit. Nakangiting sabi ni Aya. Kaya nga, tsaka hello, kasama natin si Isabel. Natatawang sabi ni Precious. Ang diwata sa pamilya. Natawa naman si Isabel at ininom ang alak na nasa baso. Tsaka niya tiningnan si Eric na pinagmamasdan lang siya at mukhang kanina pa siya nito binabantayan habang umiinom silang lahat. Ngumisi si Isabel dahil nakasuot lang siya ng sandong itim at isang maong na short dahil katatapos lang nila maligo. Kanina ka pa umiinom. Bulong ni Eric. Hindi kaya? Natawa si Isabel at hinawakan ang tuhod ni Eric. Gusto ko lang mag-enjoy ngayong araw. Okay, kapag di mo na kaya sabihin mo sa akin.
Hoy, Eric! Napaka-possessive mo naman. Hayaan mo nga yan si Isabel. Umiirap na sabi ni Aya. Isa pa no, nahahalata ka na masyado. Shut up, Aya. Umirap si Eric at agad uminom ng alak. Natawa na lang si Isabel at agad na kumain dahil tapos na ang inihaw nila Prince at Roger. Huminga ng malalim si Isabel at agad na humawak sa tuhod ni Eric na hindi gumalaw at hinayaan lang siya. Ang ganda pala dito. Lagi niyo itong pinupuntahan? Oo, kapag tapos na kami sa ginagawa namin. Sagot ni Eric. Ano yung sinasabi ni Aya na nahahalata ka niya? Tanong bigla ni Isabel. Gusto mo maglakad-lakad? Imbes na pansinin ang tanong ni Isabel, ay nagtanong agad si Eric. Marami magandang lugar dito. Tahimik silang naglakad at kahit medyo madilim, ay nagliliwanag pa rin dahil sa buwan na nasa kalangitan. Huminto sila sa gitna at nakita ang isang falls kaya napakurap si Isabel sa nakikita niya. Tinignan niya si Eric na nakatitig sa falls kung saan madalas siyang tumatambay mag-isa. May dagat tapos may falls pa? Namamangha na tanong ni Isabel. Grabe naman ang lugar na to. Ngumisi si Eric. Dito ako madalas na tumambay kapag may bumabagabag sa isip ko. Bakit mo ako sinama? Tanong ni Isabel. Tumikhim si Eric. Dahil ikaw ang laman ng isip ko sa mga nakaraang araw, Isabel. Ayun na naman, ang mabilis na pagtibok ng puso ni Isabel kaya napalunok siya. At napatingin kay Eric na nakatingin pa rin sa falls na maingay ngunit masarap sa pandinig kada babagsak ang tubig mula sa itaas. Nitong mga nakaraang araw, hindi kita maalis sa isip ko. Nag-aalala ako kapag nakikita ko naguguluhan ka, natatakot ka at umiiyak. Naiinis ako kapag pinagsisilbihan mo kami, lalo na ako. At hindi ko maibalik man lang yung kabaitan mo. Naiinis ako dahil pakiramdam ko nilalaso ng buong sistema ko gamit ang pangalan mo. At wala akong magawa kundi tanggapin na lang itong nararamdaman ko. Hindi alam ni Isabel ang kanyang magiging reaksyon sa sinabi ni Eric. Ngunit nagdala yon ng kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Napakurap si Isabel dahil ilan sa mga sinabi ni Eric ay ang mga bumabagabag din sa kanya. Ngunit natatakot siyang aminin. Nagagalit ako sa tuwing nababasa ko ang takot sa mga mata mo. At wala akong magawa. Dahil natatakot din ako sa mga posibilidad na hindi mo ako matanggap. Mahinang sabi ni Eric at huminga ng malalim. Nakakainis ang ganito. Gusto mo ba ako? Hindi sinasadya ni Isabel ang tanong niya. Ngunit yun ang nilalaman ng utak niya. Eric. Nahihirapan namang napamura si Eric. Lumapit si Isabel at hinawakan ng binata. Ngunit napasinghap siya nang hilahin siya ni Eric at mabilis na inangkin ang kanyang labi. Hindi alam ni Isabel ang mararamdaman niya, ngunit para siyang nakalutang at halo-halo ang pakiramdam nang dumampi ang labi ni Eric sa kanya. Humiwalay si Eric at nanatili pa rin nakahawak sa bewang niya. Gusto kita. Gustong-gusto kita, Isabel. Hindi gumalaw si Isabel at hindi niya inaasahan ang salitang yon mula sa binata. Hindi alam ni Isabel ang magiging reaksyon niya dahil ito ang unang pagkakataon na may nagkagusto sa kanya. Ngunit iba si Eric. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay may halong pang-aangkin at may halong pangmamarka ng kanyang teritoryo. Isabel. Tawag ni Eric at bakas na ang takot sa mga mata. Wala ka bang sasabihin? Natatakot ako dito. Paano ba dapat? Kuryosong tanong ni Isabel. Napaawang ang labi ni Eric at nabitawan ang bewang ng dalaga na agad na nataranta dahil sa ginawa nito. Natawa si Eric at napahawak na lang sa kanyang ulo dahil pakiramdam niya mababaliw siya sa isinagot ni Isabel sa kanya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto kita, Isabel. Nagpractice ako ng ilang araw para sabihin sa iyo ang
Gulat na napatingin si Eric kay Isabel nang halikan siya nito. Hindi nito inaasahan ang ginawa ng dalaga. Ngunit, nararamdaman niya ang emosyon doon, kaya agad niyang hinawakan ng likod ni Isabel bilang alalay habang sinasagot ang halik nito. Nagtagal sila ng ilang minuto at kapwa hinihingal ng maghiwalay. "What was that for?" tanong ni Eric. Yan ang sagot ko, Eric." Nahihiyang sabi ni Isabel. "Nagustuhan mo ba?" Napatawa si Eric at niyakap ang dalaga. "I love that." Ngumiti si Isabel at sabay nilang pinagmasdan ng tubig na umaagos habang nakayakap si Eric sa likod niya. At sa mga oras na yon, ay iniisip na lang ni Isabel ang panganib pagkatapos ng pagtatapat niya. Nagising si Eric sa sunod-sunod na sigaw galing sa labas ng camping tent, kaya napabangon siya ng wala sa oras at mabilis na lumabas ng camping tent at tinignan sila Aya na panayang sigaw at may kung anong hinahanap. "What's happening? Ang aga-aga puro kayo sigawan." Inis na sabi ni Eric. "Nawawala si Isabel." Sabay-sabay na sigaw ni Aya at Precious. "What?" Sigaw ni Eric at agad na tinignan ang kanyang camping tent at nakitang wala nga doon ng dalaga. "Magkatabi lang kaming dalawa." "Hindi namin alam saan siya nagpunta at sino kasama niya. Tanging tsinelas na nga nandun sa banyo ng mga babae." Paliwanag ni Aya. Nagtagis ang panga ni Eric at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ng mga magulang ni Isabel. "I think this is the right time." Nawawala si Isabel at sa tingin ko hawak nila si Isabel sa mga oras na to. "Papunta na kami. Magkita na lang tayo." Saad ng ina ng dalaga. Sa kabilang banda naman, ay nagising si Isabel dahil sa malakas na kalampag ng kung anong bagay, dahilan para magulat siya. Nasilaw siya sa liwanag, ngunit agad ding nasanay ang mga mata niya at gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang dami ng lalaki na nasa harapan niya. "Nasaan ako?" tanong ni Isabel. Ni hindi man lang siya nakitaan ng kaba at takot sa mga mata at pananalita. "Gising ka na pala." Ngumisi si Arturo. "Kamusta ang mahimbing na tulog?" "Ikaw!" Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang mamukaan ng lalaki. "Ikaw yung lalaki sa coffee shop. Anong ginagawa mo dito?" Ngumisi si Arturo. "Totoo nga ang balita na napakaamo at inosente mo sa mga bagay-bagay, Isabel. Sa tingin mo nasan ka? At anong ginagawa mo sa lumang warehouse na to?" Natawa si Arturo at nilapitan si Isabel. "Hindi ka ba nagtataka na wala ngayon si Eric at andito ka sa puder ko?" Natigilan si Isabel at kusang napalunok nang makita na isa sa mga sindikato ang kasama niya. Kaya agad siyang kinabahan, ngunit pinilit niyang maging kalmado ang reaksyon ng kanyang mga mata. "Sinabihan na kita noon pa lang, di ba? Layuan mo si Eric dahil mapapahamak ka. Ngunit anong ginawa mo? Hindi ka sumunod. At alam mo bang ginagawa ko sa mga taong hindi sumusunod?" "Ano? Papatayin mo ako?" "Hindi lang ikaw nakapagsabi ng ganyan sa akin. At sa tingin mo matatakot pa ako? Darating si Eric dito. At ako ang kauna-unahang tatawa kapag nagkataon na ikaw ang unang mawala." Isang malakas na sampal ang natanggap ni Isabel. Kaya mabilis na manhid ang kanyang pisngi. Mabilis na tumulo ang dugo sa kanyang bibig dahil sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Hinawakan nito ang magkabilang panga niya. "Sasaktan ako! Tiwan mo ako!" Pilit na inaalis ni Isabel ang kamay nito. "Talagang masasaktan ka, Isabel. Ikaw ang unang taong gusto kong makitang umiiyak habang tumatawag ng tulong. Ililigtas ako ni Eric at sisiguraduhin ko na ikaw ang uuwi na talunan." Sigaw ni Isabel. "Walang yaka?" Mabilis na sinampal ni Arturo si Isabel. Dahilan para bumagsak ang dalaga sa upuan. "Wala kang alam. Isa ka lang instrumento na kailangan patumbahin
At isa ka lang hamak na anak ng pinuno ng sindikato. Malakas na pinagsasampal ni Arturo si Isabel. Natigilan silang dalawa nang may nagpapatok ng baril at doon nakita ni Isabel ang kanyang mga magulang kasama si Eric. Halos hindi na maidilat ni Isabel ang kanyang mga mata dahil sa hapdi ng mga yon. Arturo! Malakas na sigaw ni Iya. Nanlalaki ang mga mata ni Arturo. Iya! Sinabi ko na wag ang anak ko, di ba? Sinabi ko nang wag ang anak ko. Punong-puno ng galit ang boses ni Iya. Lalo na't nakita niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kantiin mo na lahat. Wag ang nag-iisang anak ko. Natawa si Isabel at nang hihina na napaupo habang pinapanood ang kanyang mga magulang kasama si Eric na kinakalaban ng mga tao sa harap niya. Sinuntok ni Eric ang mga lalaki na nasa harapan niya at sa bawat lalaki na haharang sa daan niya. Mabilis ang bawat kilos ng mga kaibigan ni Eric at lahat sila ay may kanya-kanyang target habang ang kanyang mga magulang ay parang mga teenagers na nakikipaglaban. Sumugod kayong lahat, huwag kayong tanga-tanga! Malakas na sigaw ni Arturo. Huminga ng malalim si Isabel at sinubukan niyang tumayo. Ngunit napasigaw siya nang hawakan siya ni Arturo sa buhok. Nanlaki ang mga mata nila Eric at mabilis na napatingin kay Isabel. At gano'n na lang ang gulat nila nang biglang sumindi ang apoy. Tumawa ng malakas si Arturo habang hawak si Isabel. Sige, kunin niyo ang pinakamamahal niyong anak. Lahat tayo mamamatay dito. Lahat tayo sama-samang mawawala. Bitiwan mo si Isabel. Mahinahon na sabi ni Eric at pasimpleng naglakad. Huwag kang lumapit. Kung ayaw mo makitang unti-unting nasusunog ang babaeng to. Nang gagalaitin na sabi ni Arturo at tinignan silang lahat. Hindi na halos makahinga si Isabel dahil sa usok. At wala na rin siya makita kundi ang apoy na nakapalibot sa kanilang dalawa. Gusto niya mang tumakbo ay hindi niya magawa kaya pinikit na lamang niya ang mga mata. At ipinagsawalang bahala ang naririnig niyang sigaw hanggang sa isang nakakabinging putok ng baril ang narinig niya. Malakas na sigawan ang napuno sa buong paligid ni Isabel bago siya mawala ng malay. Isabel! Malakas na sigaw ni Eric. Tumakbo si Eric at agad sinalo si Isabel na nahulog sa pagkakahawak ni Arturo na wala ng buhay. Napatingin si Eric sa pintuan nang makita si Aya na hawak ang palaso at pana nito at seryosong nakatingin sa kanila. Kami nang bahala dito. Kailangan niyang madala kaagad sa ospital. Tumango si Eric at tinignan si Aya nang umisi at tumango. Tara na! Mabilis na sabi ni Iya at agad na tumakbo papunta sa labas upang kunin ang kotse nilang mag-asawa. Mama! Mama! Malakas na sigaw ni Isabel at agad na napabangon sa masamang panaginip. Kaagad siyang napalingon sa paligid at nakitang nasa ospital siya. Mabilis siyang napatingin sa pinto at nakita niyang pumasok si Eric na gulat na napatingin sa kanya. Hey, are you okay? Anong gusto mo? Tanong ni Eric. Wala naman. Kumusta ang lahat? Huminga ng malalim si Eric at umupo sa tabi ni Isabel na nakaupo na rin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinaplos. Kaya napatingin doon si Isabel at sumilay ang ngiti sa kanyang labi dahil sa ginagawa nito. Nag-alala ako sa'yo. Mahinang sabi ni Eric. Tama ka. Isa kaming sindikato pero hindi kami katulad ng iniisip mo. Layunin lang namin na pangalagaan ng mga naaapi at ang mga kababaihan dahil kila Aya at Precious. Nabuo kami at ang leader namin ay ang mga magulang mo. At sila ang dahilan kung bakit buhay at maayos ang kalagayan namin. At sila din ang dahilan kung bakit isa akong businessman ngayon. You can continue, Eric. Makikinig ako. Ngumiti si Isabel at hinaplos ang daliri ni Eric na nakahawak sa kanya. May mga kalaban kami na parte ng fraternity at iba't ibang sindikato na hinaharangan namin ng mga plano. Iba't ibang kalaban kahit saan kami magpunta.
at iba't ibang solusyon na ginagawa namin. Kada may mga suliranin kaming kaharap. Isa ka sa mga misyon ko. Dahil ikaw ang anak ng pinuno namin. At trabaho namin na alagaan at bantayan ka. Pero iba ata ang naging dating sa akin nun. Natawa si Eric at huminga ng malalim. Biglaan lahat, Isabel. Natutunan kong pag-aralan ng bawat kilos, pananalita, emosyon at ikaw mismo. Sa paraan na yon, natutunan ko ring mahalin ka at alagaan ka sa paraan na gusto ko at kaya ko. Kaya todo ang pagbabantay ko sa'yo. Salamat. Mahinahon na sabi ni Isabel. Ngumiti si Eric at tinignan ng dalaga. Hindi ko pa nakakausap ang mga magulang mo. Pero handa akong sabihin sa kanila ang tungkol sa ating dalawa. Ako nang bahala kina mama. Saad ni Isabel. Si Arturo ang malaki niyong kalaban na natalo niyo ngayon? Oo. Tumango si Eric. Isa siya sa mga binabantayan namin na malaking sindikato dahil siya ang mastermind sa pagkidnap noon kila Aya at Precious. Kaya naman hindi namin siya tinitigilan hanggat sa hindi namin makuha ang hustisya para sa kanilang dalawa. At silang dalawa din ang may dahilan kung ba't namin patuloy na pinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan. Your mom, she's so kind that she let us train. She protected us, na para bang anak niya kami. Napangiti si Isabel dahil masaya siyang malaman na maraming natulungan ng kanyang mga magulang. Na masaya siya na lahat ng tao ay mahal ng kanyang mga magulang at mahal din ng mga ito ang kanyang mga magulang. Dahil sa pagmamahal na binibigay ng mga ito. Nung araw na yun, ay bumisita ang mga magulang ni Isabel sa ospital at doon sila nag-usap tungkol sa mga bagay sa nakaraan na hindi niya pa alam. Pasensya ka na at hindi namin nasabi sa iyo ang mga lihim na pilit naming tinatago. Gusto ko lang namin mamuhay ng normal na walang inaalala at malaya. Kaya bumili kami ng bahay na malayo sa syudad para doon mo maranasan ang kalayaan na malayo sa gulo at mapanganib na mundo. Mahal na mahal ka namin, Isabel. Kaya namin gawin ang lahat para sa'yo. Ayaw namin na mapahamak ka at malagay sa panganib. Lahat ng panganib haharapin namin para sa'yo basta ligtas ka. Pero ma, gusto ko rin po na ligtas kayong uuwi sa bahay natin na walang sugat o kahit ano. Gusto ko po na araw-araw tayong magkasama. Ngumuso si Isabel. Araw-araw naman tayo magkasama, anak. Ngunit napansin ko ang kinang sa mga mata mo tuwing magkasama kayo ni Eric. May dapat ba akong malaman? Nakangiting tanong ni Iya at tinignan pa ang asawa na sumandal sa upuan. Natigilan naman si Isabel at kusang napatingin sa kanyang mga kamay dahil nahihiya siya sa hindi malaman na dahilan. Kanina ay matapang siyang aminin ng lahat. Ngunit hindi niya pa rin kayang umamin. Natawa naman si Iya at Christopher dahil kay Isabel na nakakunot ang noo at hirap umamin. May nagaganap ba sa inyong dalawa? Nasa tamang edad ka naman na, Isabel, at hindi ka namin pagbabawalan sa mga gusto mo. Gusto ko po si Eric. Kapag magkasama po kami masaya ako at payapa ang isip ko. Nagustuhan ko po si Eric kasi lagi niyang inaalala ang kapakanan ko bago ang sarili niya. At lagi niyang iniisip ang nararamdaman ko kaysa sa sarili niya. He is selfless. Kayang-kaya niyang higitan ng mga standards ko sa lalaki. At isa pa po, gusto ko pong kasama. Mama, bakit ka po umiiyak? Kasi naman, nakakatuwa na makitang kumikinang ang mga mata mo sa saya. Masaya lang ako na unti-unti alam mo na ang pagmamahal na hindi lang sa amin maging sa ibang tao. Sa araw nga na yun, ay napag-usapan ang paglipat ng bahay nilang pamilya kasama si Eric at ang mga kaibigan nito. Ilang araw lang din na nakalipas nang matuloy ang outing nila na walang iniisip o stress na nararamdaman. Napuno ng tawanan ng cottage nila. Napunong-puno din ng pagkain at inumin. Thank you, Tita Iya. Nakangiting sabi ni Aya. The best ka talaga. Hindi nalalayo ang ugali yung dalawa ni Isabel. Malamang anak ko yan.
Natatawang sabi ni Iya na ang tinutukoy ay si Isabel. Tita, hindi ka talaga marunong mag-joke, no? Ngumusong sabi ni Aya. Natawa naman si Isabel at agad nilingon si Eric na kasama ang mga kaibigan niya sa dagat. Ngumiti si Isabel at napagtanto na napakasaya ng buhay niya at kompleto ang kanyang mahal sa buhay. Na walang sino man ang makakahadlang sa pagsasama nilang lahat kahit pa masasamang tao. Years later, they married each other secretly. It was civil wedding na tanging pamilya at mga kaibigan lang nandun para makiselebrate sa kanila. Kahit na gusto ni Eric na magarbo, ngunit ayaw naman ng kanyang asawa dahil mas gusto nito ng simple, ngunit maganda sa mata na kasal para sa kanilang dalawa. Ilang taon na ang lumipas, at sa mga taon na yon maraming nagbago lalo na sa kanilang pamumuhay. Welcome home! Sigaw ni Eric at pinakita ang kanilang bagong bahay at ito na rin ang permanente nilang tirahan. Teka, ibig sabihin, atin ang buong village na to? Tanong ni Isabel. Yup, exclusive village para sa mga kaibigan at pamilya, babe. Gusto mo na sama-sama tayong lahat, diba? Kaya naman bumili ako ng bagong village at kapitbahay lang natin sila at malapit lang tayo sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Eric. Sa mga nakalipas na taon, nagsimulang magbago ang kanika nilang buhay. May sarili ng trabaho ang mga kaibigan at mas pinili na dito sa Pilipinas gumawa ng sariling pamilya at magtayo ng building at negosyo na gusto nila. Kagaya na lang ni Aya at Precious na nagtayo ng sarili nilang agency na puro kababaihan ng empleyado at layunin na ampunin ng mga babae na inabuso ng mga kalalakihan. Nakakatuwa na kahit papaano ay nakikita ni Isabel ang mga pagbabago sa kanyang mga kasama na siya naman ikinatutuwa niya. Nagustuhan mo ba? May 3 kwarto na agad para sa mga anak natin. Nakangiting sabi ni Eric. At talagang ready ka, ah? Natatawang sabi ni Isabel habang pinagmamasdan ng nag-iisang anak na si Erickson na naglalaro sa sahig kasama ang kanyang maliit na kotse. Masyado pang bata si Erickson para sundan, no? I know, babe. Hindi ko lang naman hinanda ito kung sakali. Pero syempre pinag-isipan ko din to. Malay natin, hindi ba? Napairap na lang si Isabel at natawa sa kanyang asawa na mabilis nilapitan ng kanilang panganay na abala sa paglalaro. Napangiti si Isabel dahil sa mga nakalipas na taon hindi pa rin nagbabago ang kanyang asawa at mas lalo lamang ito naging hands-on sa mga bagay-bagay especially sa kanila mag-iina. Sa mga nakalipas na taon ay masayang nagbabakasyon ng mga magulang ni Isabel dahil gusto niya na magkaroon ng oras sa mga magulang para mag-enjoy. Magluluto muna ako at magkikita tayo doon sa ginawa ni Roger na tambayan natin kapag gusto nating magkwentuhan. Nakangiting sabi ni Eric. Yan ba yung nakita kong parang clubhouse? Yes, babe. Ginawa yun ni Roger para sa ating lahat. Para kung sakali man na gustong magbonding, doon na lang tayo pupunta. Nakangiting sagot ni Eric habang naghahanda ng kanilang pagkain. Hindi naman kayo magdadala ng babae doon. Masungit na tanong ni Isabel at naglakad papunta sa kusina. Bakit naman kami magdadala ng babae doon? Nagtatakang tanong ni Eric. Ikaw lang sapat na, Isabel. Wala pang asawa ang mga kaibigan mo, Eric. Kapag ikaw talaga nahuli ko na may babae, lagot ka talaga. Wow, babe. Nagugulat na sabi ni Eric at napahawak pa sa dibdib. Teka, napapadalas na ang ganyang pagsusungit mo. Napatingin si Eric sa tiyan ni Isabel. May laman na ba? Ano? Ano laman ang sinasabi mo? Magluto ka na nga dyan. Natawa si Eric. Tignan mo, galit ka na naman. Hindi ako galit. Umirap si Isabel at naglakad palabas ng kusina. Babe, sasamahan kita mag-test. Napailing na lang si Isabel at napatitig sa anak na si Erickson na tahimik naglalaro sa kanyang mga kotse. Simula nang ikasal silang dalawa ni Eric, nangako si Isabel
na ipaparanas niya sa kanyang anak ang mga bagay na gusto nito at ang masayang pamilya. Walang sigawan, walang gulo, walang away, at higit sa lahat kalmadong pamilya na nagsisimula sa kanilang dalawa. Sa mga nakalipas na taon, nakahinga na ng maluwag si Isabel dahil wala na silang kalaban. Ngunit nag-iingat pa rin sila sa tuwing lumalabas kasama ang kanyang anak. "Handa na ang pagkain!" Sigaw ni Precious at nilapag ang ulam na dala niya. "Nagdala ako ng kanin." Nakangiting sabi naman ni Aya. "Tubig at juice lang sa amin." Natatawang sabi ni Prince. "Nagluto kami ng asawa ko ng butter shrimp at kaldereta." Nakangiting sabi ni Isabel at nilapag ang pagkain sa lamesa. Umupo silang lahat at masayang nagsalo-salo sa kanilang pagkaing dala. Dala ni Isabel ang kanyang anak na nakikipagtawanan kina Prince, kaya naman natawa na lang din si Isabel at agad na kumain. Hindi niya alam na masasaya pa pala ang buhay nila kapag marami silang kasama at may mga taong maaasahan sa tuwing may kailangan sila, na may pamilya silang masasandalan kapag ipit na sila. Sobrang saya ko na makilala kayo. Napakarami kong natutunan mula sa inyo, lalo na kay Aya. Kung gaano ka-importante ang buhay na meron tayo at kung gaano ka-importante ang maging masaya. Kay Precious naman, puro love logic ang ibinibigay niya sa akin, kaya kung ano-ano tuloy ang nasasabi ko. Natatawang sabi ni Isabel. "Kasalanan mo naman pala eh. Ba't iniisip ng asawa ko na may babae ako?" Inis na sabi ni Eric. "Haler, patay na patay ka kaya sa asawa mo. Kaya wag ka na mainis." Natatawang sabi ni Precious. "Masaya din kaming nakilala ka namin, Isabel. Tsaka kapag handa ka na sa training, ibibigay namin sa iyo ang buong atensyon." Natawa naman si Isabel dahil gusto niya ring matuto sa paghawak ng baril at matuto sa pakikipaglaban. Gusto niyang protektahan ang mga kasama sa oras na may mangyari sa kanilang lahat. At habang pinagmamasdan niya ang pamilya na nabuo niya, ay napahawak siya kay Eric. "Babe." Nag-aalalang tawag ni Eric. "Sandali, nahihilo ako." Napangiwi si Isabel. Lahat ng tao ay natigilan at napatingin sa kanya na nakapikit. "Sandali." Mabilis na tumakbo si Isabel sa lababo ng clubhouse at doon sumuka ng sumuka habang mabilis na umalalay si Eric na hinahawakan ng kanyang buhok. "Babe." Napasinghap si Eric at tinignan si Isabel. Nangilid agad ang luha sa mga mata ni Isabel at napatingin sa kanyang asawa. "Pakiramdam ko buntis ako." Napasinghap si Eric at mabilis na niyakap si Isabel. Walang ibang maramdaman si Eric kundi kasiyahan. Na malaki ang posibilidad na magiging tatay na siya ulit. At magkakaroon na ng kapatid si Erickson. Masayang masaya si Eric. Ngunit mas masaya si Isabel. Dahil alam niyang ito ang panibagong simula ng kanilang pagmamahalan na nabuo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay nila. At wala na siyang mahihiling pa, kundi biyaya ng may kapal at pagmamahal na walang hanggan. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang He's My Possessive Mafia Boss. Written by Aviona. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.